Pagkatapos makuha nitong Converge Fiber Excess, itong si David Defonso, inapprove na ng PBA yung trade. Gaano nga ba kalaki yung tsansa na ang susunod naman nilang makukuha ay itong si Don Trollano mula dito sa San Miguel Beermen. Si Trollano ang isa dito sa mga tinatawag na dependable bench players ng SMB at itong Converge Fiber Excess kung makukuha nila ito si Trollano, lalong lalakas yung kanilang roster. Mukhang seryoso talaga yung pag-build up na ginagawa nitong Converge. Kitang-kita natin doon sa pagkuha kay Ildefonso, lalong nagkaroon ng tinatawag na bench depth. Lumalim yung bench nitong Converge dahil nasa kanila na itong si Arana, si Baltasar, si Winston, si Stockton, si Juan Gomez de Leano. At ngayon kung masasama pa dyan si David Defonso at makuha pa nila si Don Trollano, magiging seryoso na talaga yung build up nitong kanilang roster. Kaya nga maraming naniniwala na pang championship na talaga itong binubuong koponan ni Delta Pineda. Ngayon, kung makukuha nila si Trollano, magdedepende yan talaga sa takbo ng negosasyon. Dahil syempre, hindi yan basta-basta ipamimigay ng San Miguel Beermen. Ang importante kasi dito, kung ikaw ang Converge at makuha mo si Trollano, magkakaroon ka ng isang small forward na ang galing nito sa 3 points, ang galing sa depensa, meron pa nitong atake sa basket. Kaya bagay na bagay itong si Don Trollano dito sa Converge. Ngayon, ang San Miguel Beermen naman, syempre hindi yan basta bibitawan. At siguradong starter din ang hihilingin niyang kapalit para sa nasabing player. Ang importante dito, yung mga ganitong klaseng trade. Sigurado pag-aaralang mabuti yan ng PBA Trade Committee dahil ito SMC at isang independent team so walang magpapalugi dyan. If ever na talagang gumawa ng offer ang Converge Fiber Excess para kay Trollano, sigurado na magiging isa to sa mga pinakaabangan ng mga fans kung matutuloy nga at kung tatanggapin talaga ng SMB itong i-offer ng Converge Fiber Excess. Matunog na yung balita na itong si Michael Phillips daw ang makukuha nitong Barangay Ginebra sa susunod na draft dahil baka daw sumali to sa draft sa PBA sa 2027 at doon magiging epektibo yung draft pick ng Barangay Ginebra na nakuha nila mula sa Terra Firma. Pero bukod dyan ay baka itong Barangay Ginebra, i-trade na rin itong si Ben Adamos at ibigay naman nila to sa Titan Ultra para makuha naman yung draft pick nito. So, ibig sabihin, mukhang dalawa yung draft pick na gustong kunin ng Barangay Ginebra. Nasa kanila na yung sa Terra Firma, gusto rin nilang makuha itong sa Titan Ultra. At ang ibibigay nga nilang player, itong si Ben Adamos at pakaisama na rin itong si Ralph Koo. Kung sakasakali na magawa yan ng Barangay Ginebra, ang laki nito talagang bagay. Dahil bukod dito kay Michael Phillips, baka makuha pa nila yung iba pang mga top collegiate players na sasali dito sa susunod na draft. So mukhang building for the future na talaga itong Barangay Ginebra dahil nga medyo tumatanda na yung kanilang roster. At kung makagawa nila na makuha yung draft pick ng Terra Firma na nasa kanila na at pati pa to sa Titan Ultra, medyo magiging maganda na talaga ang future ng Barangay Ginebra. At yan naman talaga pinagpaplanuhan sigurado nitong si Coach Tim Cone. Kaya masisiguro natin na itong si Ben Adamos nga itetrade yan ng Barangay Ginebra para dito sa Titan Ultra para makuha yung draft pick. At sigurado na yan talaga ang magiging isa doon sa mga i-consider ng SMC para naman itong Barangay Ginebra lumakas pa. Siyempre kung ikaw si Tim Cone, ang concentration mo palakasin ng Barangay Ginebra, yan lang naman talagang objective. At magagawa niya yan kung sakasakali nga na ibigay ng Titan Ultra yung draft pick nila dito sa Barangay Ginebra at yan naman talaga ang magiging isa dito sa mga aabangan natin na mga posible na mangyari pagdating dito sa mga susunod pa na araw. Ito nga yung Rain or Shine ni Elasto Painters, ang isa doon sa mga teams na inaabangan ng marami na baka sumunod na dito sa ginawa ng Converge Fiber Excess. Nakita natin ang Converge kung paano kaliwat kanan na ginagawa mga trade para magpalakas ng roster. So sabi nga nila itong habang Rain or Shine susunod na dyan. Kadalasan kasi itong mga independent teams, pag independent teams sa pag-usapan, usually number 1 dyan, Rain or Shine. Pero nga dahil dito sa ginagawang build up ng Converge, baka mas lumakas na itong Converge Fiber Excess na ngayon. Siyempre, kung naman si Coach Yengi o kung titignan natin yung lineup ng ROS, malakas din naman yan. Pero sabi nga nila, grabe yung ginagawang build up ng Converge at baka nalampasan na nila itong Rain or Shine. Siyempre, ang advantage naman ni Coach Yeng, yung mga players niya lahat yan may kumpiyansa dahil lahat nabibigyan ng minuto. Kaya dito makikita natin yung advantage ng experience na binibigay ni Coach Yeng Yao sa mga players niya. Ngayon naman,
Para dito sa mga posibleng trades na gawin ng ROS, ang kinakailangan talaga nila ngayon isa pang center. Yes, marami na silang big man pero ang problema, wala dyan yung nagdo-dominate talaga sa depensa. At yan ang kakailanganin nila kapag nakaharap nila itong sila Justin Arana, sila Brandon Roser, and of course si Junmar Fajardo na palagi na lang nagiging problema. Kaya nga itong Reynolds yan ni Lasto Painters, wag tayong sabihin na nating magpakumpiyansa na yung lineup nila hindi na nila gagalawin. Dahil yan ay posible pa rin na mabago para masiguro nila na pag dumating na yung playoffs, hindi na sila yung aabot lamang ng semifinals dahil malapit na silang matawag din na intro boys dahil sunod-sunod na puro semifinals na ang naaabot nitong Rain or Shine ni Lasto Painters. Kaya nga kinakailangan siguro na itong ROS naman ngayon ang susunod na magpapalakas ng kanilang roster para naman sila yung makaabot na sa finals dahil marami ng fans ang gusto ng independent teams ay magawa iyan. Ang Magnolia Chicken Templados naman ngayon ay medyo tahimik pagdating dito sa mga trade options nila dahil syempre maganda naman yung kanilang nilalaro. Pero hindi natin pwedeng isang tabi na si Coach L.A. Tenorio ay biglang gumawa ng hakbang para magkaroon sila ng mas maganda na ipapakita. Dahil alam natin na dito sa eliminations, given naman na magiging maganda ang performance ng Magnolia. Pero syempre, kung ikaw si L.A. Tenorio, long term ang iniisip mo dyan. At kapag dumating na yung playoffs at nakaharap mo na itong Converge na grabe yung lineup ngayon, plus syempre itong TNT tropang 5G, and of course yung defending champion San Miguel, ang Meralco ang init din ngayon at hindi natin ever pwedeng i-discount ang Barangay Ginebra. So ang daming pwedeng maging kaharap nitong nitong Magnolia Chicken Templados, kaya yung pagpapalakas ng roster nila palagi yung nasa isip itong si Coach L.A. Tenorio. Kaya naman itong si team manager nila ng Magnolia at syempre, pati na si Coach L.A. mismo, sigurado na yan at yan ay gagawa ng paraan at palagi nakatingin doon sa mga trade opportunities. So sa ngayon, sino ba ang pwedeng mga trade na pwedeng makuha ng Magnolia? Ang nakikita natin na posibleng maging acquisition ng Magnolia ay isang big man dahil wala pang balita kung kailan makababalik to si Ian Sanggalang. Kung inyong magugunita doon sa game nila kontra Meralco, itong si Ian Sanggalang ay nagkaroon ng isang nasal fracture injury at hindi na nakabalik at isa yan doon sa mga dahilan kung bakit sila natalo. Kaya nga itong si Sanggalang kung matagal siyang mawawala, kakailanganin ng Magnolia ng isa pang big man na tutulong dito kay Xavier Lucero dahil hindi naman pwedeng sa kanya lang aasa itong Magnolia Chicken Templados. Kaya magiging isa to dun sa mga sabihin natin i-consider ng mabuti ng management ng Magnolia. Bago tayo magtapos ay binabati natin yung ating mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Donel Santiago, binabati din natin, si Katsakino Dukusin, si Joseph Pineda, pati na rin si Malyari Mascarinas, si Enju, si Dalmacio de Guzman, pati na rin si RG Bueno, si Ireneo Salangsang, si Judy Villarosa, si Michael D, si Anthony Alon, at ang iba pa.